Good morning, everyone, and welcome to Day by Day KMC 1 Ayala. We are very glad to have you. Let us begin our Jesus celebration. So, a few reminders before we start. Please be kind and give space to the elderly, pregnant women, and the disabled. And then for our beloved children, we would like to remind the parents to please make sure that the kids remain comfortable and quiet during our worship. And you may also take them to the children's activity area. Then please familiarize yourself with the nearby exits so that we can calmly leave in case of an emergency. Let's fill this place with love and energy. Let's all stand and greet each other with love and energy. Lord, as we gather here today, we are grateful for the peace and comfort that you provide us with, O Lord. In a few moments of silent prayer, let us draw near to God and feel His presence. In you, O Lord, we find rest from the earthly matters in our day-to-day struggles. And because of you, Jesus, we are able to push through no matter what. Lord, let us find joy in today, O Lord, and let us worship you, O Lord. We thank you, O Lord. Lord, we thank you for all the blessings you have given us, O Lord. And Lord, we ask for your protection throughout this day, O Lord. Lord, we thank you for all the loved ones and all the special moments that we have with them, O Lord. We thank you, O Lord. In Jesus' name, amen. Psalm chapter 34, verse 1 to 3. I'll praise the Lord at all times. I'll never stop singing His praises. Humble people, listen and be happy. Praise the Lord with me. Let us honor His name. Praise the name of Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Salubungin natin ang unang araw ng buwan ng ating anibersaryo ng mga awiting papuri, pasasalamat at pagsamba. Praise the Lord. Hindi ko maunawaan ang lawak
sa pag-ibig niyo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Purihin ang Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat sa kakaibang kagalakan na aming nadarama tuwing kami ay nasa harapan ninyo. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang presensya. At kami ay narito nakakaawit, nakakasigaw, nakakagalaw dahil po sa kadakilaan ng pag-ibig ninyo, sa biyaya ng pag-ibig niyo, kami inyong pinagbuklod-buklod. Maraming salamat po. Dalangin namin na malugod po kayo sa aming pananambahan. Sa isang sandaling katahimikan, alalahanin natin ang lahat ng mabubuting gawa ng Diyos sa ating buhay. Ihayag natin sa Kanya. Wala pong makapapantay sa kabutihan ninyo, Panginoon. Walang makahihigit sa pag-ibig ninyo. Kaya hayaan niyo po kami na inyong mga anak na buong layang maghayag ng aming pasasalamat at pagsamba sa dakilang Diyos na aming sinasamba.
For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Praise the Lord for His love, His grace, His goodness. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig, sa inyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat po sa layang ibinigay niyo sa amin para makapagpahayag po kami ng taos-pusong pasasalamat at pagsamba sa inyo. Nawa, Panginoon, patuloy ko yung manahan sa aming puso't isipan. Dalangin po namin na tunay pa po namin kayong makilala sa pamamagitan ng inyong mensahero sa amin ngayong umagang ito. Gamitin niyo po siyang daluyan ng inyong pag-ibig, kapangyarihan. At nawa, Panginoon, lahat po kami ay puspusin ng inyong presensya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito pong dalangin namin. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord in Jesus' name.
In Jesus' name. Mga kapatid, kunin pa natin yung ilang saglit. Ating iwan muna yung ating mga nasa isip, yung ating mga iniintindi. Damhin muna natin yung kapahingahan ng Panginoon sa sandaling ito. Let's close our eyes. Let's continue to feel the comfort, feel the presence, feel the care, and the goodness of God right now. Ipahinga nyo muna ang inyong kalooban. Ipahinga nyo muna ang inyong mga isipan. Inhale the goodness of God. Fill yourself with His presence. Inhale and exhale all the goodness of the Lord. Think about the good things He has done for you. Iwan ang mga alalahanin. Ipahinga ang puso. Ipahinga ang damdamin. Sulitin ang mga sandaling ito. Father, we thank you for this morning. We thank you for being able to worship together. We thank you because we have a place, we have a space where we can come together and be with you. Salamat po, Ama, sa pagkakataon na ito dahil magkakaroon din kami ng pagkakataon na tumanggap pa ng mas maraming liwanag. We can receive new energy, guidance for our lives, and courage, strength for our everyday living. All this we expect, all this we take hold, and we receive right now, in Jesus' name. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Sumainyo ang kapahingahan ng Panginoon. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Psalm 133 verse 1. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Isang awit ng pagkilala sa kagandahan ng pagsasama-sama, isang paalaala rin sa kahalagahan ng pagsasama-sama. Unity, peace, and growth come with complexities. Why? Bakit natin nasabi na may kasamang complexities ang paglago, ang paglaki? Because as communities and societies grow in number, relationships and interactions become more complex. Kasabay o kasama sa paglaki ng mga samahan, kasama sa paglaki ng mga pamayanan, ang pagkakaroon ng pagkakaiba-iba at pagkakahalo-halo. Which is why we have to intentionally work on common peace. Common peace, or this is the peace shared by everyone while being together in a common space, in a common setting. Kasi hindi yan biglang susulpot na lang nang wala tayong ginagawa. Hindi yan basta susulpot na lang kung wala tayong gagawin. At kung wala nga tayong gagawin, maaari pa nga siyang mawala. At yan ang ating pag-uusapan bilang reflection ngayong umaga sa ating message, The Price of Common Peace. Ang halaga ng pagkakaroon ng sama-samang kapayapaan. There are many factors that affect common peace. And this can be observed inside the family, pagka lumalaki ang pamilya. Halimbawa, nagkakaroon na kayo ng mga manugang, nagkakaroon na ng asawa yung mga anak nyo, lumalaki ang pamilya, relationship and communication become complex. In business, in the work, you know, ang mga growing business, ang sarap-sarap isipin kasi syempre mas malaki ang kikitain, mas malaki ang potentials ng income. But you know, growing business would also mean a bigger system. Kailangan mo ng mas malaking system, you need a bigger size of manpower, mas lumalaki rin yung minamanage. There are more standards to maintain kapag lumalaki ang business, pagka lumalaki ang role sa trabaho, ganyan din para sa mga empleyado. And you know, inside the community, inside the church, ganyan din ang ma-observe. Kaya itong usapin na ito, hindi lang ito sa loob ng church na pinag-iisipan. Kailangan din siyang pag-isipan natin pare-pareho. How about sa family? What does complexing relationship means inside the family, in your businesses, in your work? At maraming factor ang nakakaapekto sa common peace. What affects common peace? Growth
and change of hearts and minds. Hindi masama or wala namang masamang nangyari, pero talagang lumaki lang, lumago lang yung mga tao. There are growth and change in the hearts of minds of the people. And this affects common peace. Halimbawa, in Genesis 25, 27, 28, as the boys grew up, sa pamilya ito nila Abraham, nila Isaac, at nila Jacob, as the boys grew up, Esau became a skilled hunter, a man who loved the outdoors. But Jacob was quiet, or he was a quiet man who stayed at home. Isaac preferred Esau because he enjoyed eating the animals Esau killed. On the other hand, Rebekah, yung nanay, preferred Jacob. So habang lumalaki yung pamilya, umiedad na raw yung dalawang anak, si Esau at saka si Jacob. Sa kanilang paglaki, sa kanilang pag-edad, pagtanda, yung isa nahilig sa outdoors, mahilig maghunting ng hayop. Samantalang yung isa, bagaman parehong lalaki, yung isa, stay at home. Mas ang hilig sa loob ng bahay, magluto, mag-maintain ng mga kortina siguro. So, yun ang hilig. Bagaman parehong lalaki, dadalawa lang silang magkapatid, pero habang lumalaki, magkaiba yung hilig. And you see the complexities. Yung tatay mas may pabor dun sa isang anak, kay Esau, kasi masarap i-barbecue yung mga nahuhuling hayop. Samantalang yung isa naging mama's child, kasi nga kasama lagi sa bahay. So, it becomes complex. It becomes complicated as hearts and minds change and grow. What also affects common peace, there's also mistakes. Because no one is perfect. Walang perfect na tao. There will always be someone sa loob ng pamayanan, sa loob ng pamilya, sa loob ng mga trabaho at kumpanya, there will always be this someone who will make an error, who will make a fault. Bakit? Kasi wala namang perfect eh. So meron at merong magkakamali na siyang maaaring pagmulan ng hindi pagkakaunawaan. Ano pa ang pwedeng makaapekto sa common peace? Pwede ring makaapekto ang increase in size and numbers. Habang dumadami, habang lumalaki, pwede yan makaapekto sa common peace. Eh yung dalawang tao nga sa iisang bubong nagtatalo. How much more pag 20 katao na kayo? Pagka 200 na kayo katao. So maaari at maaari maapektuhan ng increase in size ang common peace. Again, kapag dumarami ang tao, ibig din sabihin nito, maaaring magkaroon ng complications and relationships. And isa pang practical thing na i-consider, pag dumarami ang tao, lumalaki, lalaki at lalaki ang need at demand na kailangang habulin ng limited or available supply. Kasi nga dumadami. Kagaya halimbawa sa ministry ni Jesus, ng Panginoong Hesus mismo, nung dumarami na sila, ganito ang nangyari. Matthew 14:14 to 15. When Jesus went ashore, he saw a great crowd. A great crowd, ganun na sila karami sa kanilang ministry. And he had compassion on them, and he healed their sick. Now, when it was evening, the disciples came to him and said, "This is a desolate place, and the day is now over. Send the crowds away to go into the villages to buy food for themselves." Kasi nga, a great crowd na yan. So, gusto naman talaga nila mag-minister, mag-serve. At ayan na nga ang Panginoong Hesus, nagturo, nagpagaling, pero syempre nung gumagabi na, nag-uusap na yung mga disciples. Nag-uusap na yung administrative crew. Lord, sabi niyang ganon, marami-rami yan. Hindi basta-basta pwedeng pakainin ng basta-basta yan. Baka pwede pong sabihin nyo na lang, kanya-kanyang uwi, habang may liwanag pa, kanya-kanyang kain na lang. As people, or as the size of people, there's an increase in number, the differences in opinions and differences in takes happen. Nag-iiba. Alam natin yung ending ng kwento na eventually nagpakain si Jesus ng mahigit na 5,000 katao. Pero ang point, sila mismo nagkakaroon na ng differences in opinion. Dahil nga, lumalaki, dumadami. Kasama yan.
sa factors na nakakaapekto sa common peace. And as I have said, pagka lumalaki, dumadami ang tao, there are complexing relationships. Kapag dumarami ang tao, natural na nagkakaroon ng mga small subgroups. Kasi hindi na yan pwedeng sama-sama ang lahat sa isang lamesa, isang kumpol, kasi nga ang laki. So natural yan na magkakaroon ng mga maliliit na kumpol. Normal yun. Nagkakaroon ng mga stratifications, nagkakaroon ng mga power dynamics, merong isang maliit na kumpol na parang sila lagi ang maingay. Meron namang isang kumpol na parang sila lagi yung tahimik. May isang kumpol na parang sila lagi yung dominant, etc., etc. Natural yun kasi nga malaki na yung grupo. At yan namang power dynamics na yan, yung characteristics ng mga grupo, nag-iiba-iba rin over time. Pwedeng this week sila yung maingay, next week sila naman yung tahimik naman ang maingay. Nag-iiba-iba rin. Kaya halimbawa, isang case pa na pag-aralan natin, Acts chapter 6, verse 1 to 2. But as the believers rapidly multiplied, lumalaki sila ng husto nung time ng first church sa Acts. So as the believers rapidly multiplied, there were rumblings of discontent. Ayan na. The Greek-speaking believers complained about the Hebrew-speaking believers, saying that their widows were being discriminated against in the daily distribution of food. Meron kasing dalawang grupo noon habang lumalaki yung church. Merong mga Jew na nakatira mismo sa Jerusalem, sila yung Hebrew-speaking believer. No? Ang salita kasi nila mga Hebrew dahil doon sila laki sa Jerusalem. Pero remember, meron ding mga Jewish people na nagsimula ng maniwala kay Jesus because of the work of the first missions na hindi na taga doon sa Jerusalem. Mga Greek-speaking believers na kung saan-saan galing. So ayan na, nagtipon-tipon, nagkaroon sila ng sama-samang space, pero nagkaroon na ng ungutan. At ano raw ang reklamo? Hoy, yung mga babae namin parang nahuhuli sa pila ng kainan. Yan ang issue nila. Pagkain issue lagi. Hindi nyo napansin yon. Mula noon hanggang ngayon, yan ang issue. Kainan. Diba? Parang nagugutom talaga ang mga tao. Diba? Pero ang point nga, habang dumadami, nagiging complex. So these widows are apparently discriminating each others from the distribution of food. So the 12, the main apostles of Jesus, the 12 called a meeting of all the believers. And they said, ganito ang sabi nila, we apostles should spend our time teaching the Word of God, not running a food program. Kasi alam nyo, minsan ganun. Yung ministry naging food program na siya. Kakaintindi ng mga potluck, kakaintindi ng mga baon, kakaintindi ng saang space gagawin yung kainan, yung gathering, etc., etc. Pero sabi, teka, nawala na tayo sa focus. Tsaka na natin itutuloy yung kabuuan ng kwento na ito. Ang gusto ko lang makapture natin, habang dumadami talaga ang mga tao, nagiging complicated yan. Habang dumadami, habang lumalaki ang pamayanan, which is a blessing. Let's not get it wrong. It's a blessing na lumaki, lumago. Pero hindi maiwasan na magiging complicated yan. Kasama yun. And there is a wrong way to deal with it. What is the wrong way to deal with growth? What is the wrong way to deal with the increase in numbers sa isang samahan? Ang one way or a wrong way to deal with it is to quarrel. Yung ang dami nyo na nga, komplikado na nga, mag-aaway-aaway pa kayo. That's the wrong way to deal with it. Another wrong way to deal with this kind of situation is to dominate and control people. Ang tendency ng iba, dahil nga ang dami ng mga kumpul-kumpul and everything, nakikipagpaligsahan kung sino ang masusunod, kung sino ang dominant, kung sino ang powerful. Sila na lang yung kailangan laging masunod. This is the wrong way to deal with it. And another way that is a wrong way to deal with this is with shrewdness and dishonesty. Dahil nga dumadami, parang halimbawa, imagine natin yung case kanina, nagkakaunahan sa pagkain, ang gagawin naman ng iba, ay utakan lang yan. Ay, sige, iisahan natin sila. Kanya-kanyang teknik at diskarte lang yan. So, imbis na pumayapa, mali yung pag-deal with it, with shrewdness and dishonesty, it's a wrong way.
away. Lalong magiging magulo ang mga bagay. And you know what? As an encouragement and reminder din ng maling pag-handle na ganito, what's a wrong way to deal with this? It is wrong to deal with this with isolation and withdrawal. Maraming mga tao, lalo sa panahon ngayon, dahil nga nakikita nila, ang gulo-gulo naman makisali dyan. So ang mangyayari sa kanila, hindi na lang ako magsasali. Magkukulong na lang ako sa kwarto, hindi na lang ako makikipagkaibigan, hindi ako makikiconnect sa tao. It's wrong to deal with such complications or complexities with isolation and withdrawal. And it's very wrong to deal with this kind of growth and increase with apathy and indifference towards others. Yung dahil, ang gulo-gulo nga, basta wala na lang akong pakialam, bahala na lang sila dyan. Maling pag-deal sa growth, sa increase. And again, it applies in many contexts. Sa pamilya, sa work, sa mga businesses, and even sa ating church. Hindi ganyan ang pagtingin, hindi ganyan ang pag-approach to solve this kind of situation. We should acquire peace by being responsible, by being decisive, by being intentional together. Common peace does not come without effort. Common peace will not come without our effort together. Common peace entails common effort. At pwede, kahit pa lumaki, kahit pa lumago, maging complex, pwede pa rin ang common peace. Parang halimbawa, imagine niyo ang isang punong mataas, isang punong malago, yung maraming sanga, maraming dahon, maraming bunga. May mga ibon na yan kasi nga malaking-malaki na siya malago. May mga ibon, may mga insekto pa yan. Not to mention yung mga tao na nakalilim din sa puno na yon. So if you will imagine that kind of tree, complex na si puno, right? Complex na siya kasi kawing-kawing na yung mga sanga, dahon, yung mga living creatures around the puno. The puno is already complex. But as long as that puno, as long as that tree is well-rooted, it will be strong and healthy. As long as that tree, kahit gaano pa siya kalaki, kalago, ka-complex, it will manage complexity. And it will continue to grow even more. Pwede siyang lumago palalo. As long na yung ating samahan ay rooted sa pagiging maka-Jesus, kahit pa sobrang complex na niya, na ang dami-dami na niyang dynamics, pwede pa siyang lumago. Pwede pang mag-grow. Psalm 1, verse 3, they are like trees growing beside a stream, trees that produce fruit in season and always have leaves. Those people succeed in everything they do. Kasi, challenging ang mag-grow, challenging ang mag-increase, pero welcome it. Wala nga namang ayawan nyo. Wala nga namang lumiit at kumonti palalo. Parang baligtad naman. Welcome the change of growth and increase. Kasama yon. Kailangan lang well-rooted sa pagiging maka-Jesus or in Jesusness. So, ang ating talagang dapat pagtuunan ng pansin, what does it take? What does it take to have common peace? What does it take to have common peace? Una sa lahat, empathy. We need to exercise empathy, to listen, makinig, to be sensitive, makidama, makiramdam. Be considerate of others. Mas dumadami, mas lumalaki ang grupo, dapat mas considerate tayo sa isa't isa. Napakalaki ng pagkakaiba nung nabangga ka at saka binangga ka. Lalo na pagka medyo siksikan ng mga tao, syempre nasasagi-sagi ka, ay binangga mo ako. Hindi, nabangga lang kita. Malaking pagkakaiba yun. Malaking pagkakaiba, mga kasama, yung hindi mo ako pinansin sa hindi lang kita napansin. Magkaiba yun. And again, those are two complex things, pero kailangan i-manage. We need to exercise empathy. Mateo 7:12, sabi ng Panginoong Hesus, gawin ninyo sa inyong kapwa, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais niyong gawin nila sa inyo.
Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Mauna na tayong gumawa ng tama, mauna na tayong gumawa ng nararapat para tayo na yung maging halimbawa. Be the one to initiate consideration, care, and concern for others. That's empathy. Ano pa? What does it take to have common peace? We need commitment. We need to be committed to each other. Kasi choice ang pagsasama-sama. Sabi ko nga kanina, may iba na nagwi-withdraw na lang, ayaw na lang makisama, ayaw na lang makisali. Choice din nila yon. Pero marami siyang namimiss na blessing. Ang dami kayang blessing nang magkakasama kayo. Ang dami kayang blessing nang salo-salo kayo. Meron at meron nun. But it takes commitment. Choice ang magsama-sama and we need to decide to grow together. Amos 3:3, sabi nga ng propeta sa kanyang reflection, do two men walk together unless they have made an agreement? Pwede bang lumakad na magkasama ang dalawang tao unless nagkasundo sila? Sabi niyang ganun. Ang point niya, kailangan mag-decide, kailangan maging intentional, kailangan maging committed to be together. And to do that, ano ba yung manifestation ng commitment? How can you say na committed nga? We have to learn to adjust to, we have to learn to adjust with other people. Or, in other words, mga kasama, adjust lang yan. Adjust lang. Ganun talaga pag dumadami. Pagka may manugang ka na sa bahay, adjust. Kasi syempre, meron ng bagong tao sa bahay. Di ba? Pagka lumipat ka ng bahay from one barangay to another, mas malaki yung barangay na nilipatan mo, adjust ulit. Ganun yun. And vice versa, lumipat ka sa mas maliit na barangay, magkakakilala lahat ng tao. Dati siguro galing ka sa isang barangay na subdivision na magkakalayo ang mga bahay, hindi nagpapansinan, lumipat ka sa Mandaluyong, sa may Kalentong. So, dikit-dikit ang bahay doon. Adjust ulit. There's a blessing na mamimiss mo pagka hindi ka mag-adjust. Kaya kailangan adjust lang. Yun yung commitment. Doon mo nasasabi na may commitment. And do not presume. Do not insist for people to be the way you think they are. Kasi marami tayong akala na ganyan yung tao kasi yun yung iniisip natin sa kanya. Do not presume that people are the way they are just because of how you think them to be they are. Iba-iba ang tao. Diyan ngayon papasok yung point natin kanina na you have to listen, you have to feel, you have to adjust to that person. Kilalanin mo yung tao. Merong blessing yon. At in doing so, we have to exercise tolerance. Tolerance. Pag sinasabing tolerance, sa Pilipino kasi, sa Pinoy, merong negative connotation ng tolerance. Kasi ang pumapasok sa isip natin yung pabayaan mo, yung kinukonsinte, yung tinotolerate, di ba yun ang ibig sabihin sa atin ng tolerance. But hindi yun ang tolerance talaga. When we say tolerance, ang ibig sabihin nun, maging mapagparaya. Maging mapagpalaya. Yun ang ibig sabihin ng tolerance. Kasi ang kada tao may kanya-kanyang karakteristik yan, na hindi naman laging masama. Ganun lang talaga siya. Gusto niya 5 ang hikaw niya sa kanan, tapos 6 naman ang hikaw niya sa kaliwa. Hayaan mo na siya dun. Diba? Gusto niya kada kuko, iba-iba ang kulay ng kuko. Hayaan mo na siya dun. Diba? Ang hati ng buhok niya nasa kanan, wala sa kaliwa, iba-iba naman trip yan. Diba? So, pagdating sa mga ganong bagay, tolerance. Maging mapagpalaya. Diba? Hindi naman life and death. And kung ako ang tatanungin, as a matter of fact, yan pa nga ang nagpapasaya sa isang pamayanan. Yung pagkakaiba-iba. There's diversity, there's variety, which makes unity all the more meaningful. And para sa atin, para sa isa't isa, commit to be reachable. Commit to be reachable. Kailangan tayong lahat easy to reach. Huwag masyadong mapagmataas. Huwag masyadong mataas, huwag masyadong matalino. Yung hindi ka na naaabot at ayaw mo ring magpaabot kasi, be reachable. Treat people equally and don't discriminate. Hindi naman ganun kahirap. Pag nanitian ka, ngitian mo rin. Hindi yung nagdadalawang iisip ka ba, ngingitian ko ba to kasi may PhD ako siya mukhang high school lang ang tinapos. So huwag mo nang sukatin yung mga ganun, ngiti lang naman.
Di ba? Pag kinilayan ka, kilayan mo rin. Pakitaan ng kilay. Di ba? It makes everything more wonderful when we are all reachable. Maging reachable. Romans 12:16 and 18, live in harmony with each other. Don't be too proud to enjoy the company of ordinary people. Ang ganda-ganda ng pagkakasabi ni Paul dito. Sabi niya, do not be too proud to enjoy the company of ordinary people. Kasi pag masyado kang proud, masyado kang hard to reach, ikaw rin ang nawawalan. Hindi mo na-enjoy yung company ng ordinary people. And don't think you know it all. Wag know it all. Do all that you can to live in peace with everyone. Decide to reach out and be willing to be reached. Decide to reach out and be willing to be reached. What else? What does it take to have common peace? Promote goodwill. Promote goodwill. Build positive and supportive relationships. And ang magandang gawin, deposit happiness. Yung tuwing magkikita kayo, meron kayong masayang alaala sa isa't isa. Yung happy moment lagi. Sabi nga, happy lang. Mag-ipon kayo na mag-ipon ng mga happiness. Deposit happiness and love in the hearts of the people around you. Be willing to share. Be willing to share. Kaya nga yung mga bata talagang, again, ina-advocate ko halos linggo-linggo, yung mga bata dalhin nyo kasi habang maaga tinuturuan natin sila to share. Yung matutong mag-share. 'Di ba? Yung hindi sila nabubuhay mag-isa kaya lumalaki silang hindi marunong mag-share. Dito, pagka nakakita sila ng ibang mga bata, share mo yung toy mo sa kanya. Share mo yung snack mo sa kanya. Di ba? Whatever it is, tinuturuan mo siya ng lesson on sharing. Be willing to share. Kung yun tinuturo sa mga bata, lalo't higit sa mga matatanda. Be willing to share. Hindi kagaya ng isang case sa Genesis 26:19-21, panahon ni Isaac. Isaac's servants dug in the valley and discovered a well of fresh water there. And you can imagine ang hirap maghanap ng tubig nung unang panahon sa gitna ng disyerto. So Isaac's servants dug in the valley and discovered a well of fresh water. But the herders of Gerar quarreled with those of Isaac and said, "The water is ours." Amin yan, sabi nilang ganon. So Isaac named the well Esek. Esek kasi ibig sabihin ng Esek, pagtatalo or argument. Because they disputed him. Then, they dug another well. Kasi nga, pinagtatalo dyan. Sige, lipat na lang tayo. Hanap na lang ng ibang lugar ulit. And they were able to dig another well. But they quarreled over that one also. So, Isaac named it Sitma. Sitma also means pagtatalo, dispute. So, hindi maganda yung hindi ka marunong mag-share. Si Isaac, tuwing may makikita siyang, ito, open to all naman, kanya-kanyang hukay. Tuwing may makikita siya, amin yan. Paglipat na naman, amin din yan. Pwede ba naman ganun? Di ba? Yung upuan sa kaliwa mo, bakante naman pala, akin yan, lalagyan ng bag. Tapos, yung sa kanan mo, bakante rin, lalagyan ng wig o ano, di ba? Yung pwede ba naman sa'yo lahat yan? Be willing to share. Deal? Deal para sa lahat? Can we agree on that? No? Be willing to share. Kailangan marunong tayo nun. Since we are not perfect and we are also prone to make errors, it makes sense to do good proactively as much as we can. Sabi nga natin kanina, isang paraan dyan is to share. Kasi hindi pwedeng tabla or amanos lang. Kailangan dinadamihan natin yung mabuting gawa sa kapwa. Kasi meron tayong magagawang mali, right? Meron tayong magagawang makaka-harm o makaka-cause ng tampo sa isang tao. Kaya kailangan nating damihan ang good na ginagawa natin. Kasi pag pantay lang yung nagagawa nating mali, at for sure makakagawa tayong mali, papantayan mo lang siya ng dami ng good, di tabla lang. Di ba sabi nga natin, tabla talo. Which is actually true kasi 0-0 lang siya. So ang technique, damihan mo ngayon yung good. Kasi hindi mo naman mababawi na yung mga bad na nagawa mo, whether sinasadya mo o hindi.
So to be sure, para nga ma-promote ang common peace, magkaroon ng common peace, para sigurado na meron yan, damihan natin yung paggawa ng mabuti. Para may magawa man tayong mali, ay mas marami ka naman nagawang mabuti. 'Di ba? Hindi siya tabla-talo. Damihan yung good works para maraming reserve points. 'Di ba? Pogi points, sabi nga nila, or ganda points. Kasi hindi pwedeng tabla lang siya. And never, never ever nagantihan ng mali ang isang mali din. Kasi mali na nga eh. Gagawa mo pa siya ng equal na mali. Di lalong nag-negative. Yung good and bad nga na balancing, 0-0 eh. Pag nag-bad as a repayment for bad ang ginawa mo, di lalong nag-negative. Hindi tayo uusad, hindi tayo lalong magkakaroon ng common peace sa ganyan. Romans 12:21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Only good can overcome evil. Pag may bad, damihan din ng good. Karugtong nito na pinag-uusapan natin na point na yan, what does it take to have common peace? We have to exercise forgiveness. And forgiveness lagi-lagi. Kasi nga, magkakamali at magkakamali ang tao. Meron magagawa yan na error, sinasadya man niya o hindi. Imagine niyo yan sa family. Pag lumalaki ang mga bata, nagiging teenager, dumadami ang error. At ganun din ang mga magulang ha. Marami mga magulang, pagka tumatanda, nagiging pasaway. So, pareho lang, di ba? Kasi nga, there's a change happening. As we grow, as we increase, as we develop further, meron at meron pa ring error. Kaya hindi nawawala yung element of forgiveness. Be forgiving. Be forgiving. Huwag nang magkimkim ng mga tampo. Huwag nang magtanim ng mga sama ng loob. Knowing na kasama naman yun eh. Error naman talaga yan. And 10 years later, magkakaroon pa ulit ng error yan. Kung ipon ka ng ipon, sinong kalooban ng bibigat? Di ikaw rin. So, wag na kayo magtanim ng mga tampo, sama ng loob. Wag nang kinikimkim yan. Release forgiveness para may common peace. Ang rule, alam nyo, sa totoo lang, kung hindi naman life and death, hayaan nyo na. Let it go kung hindi naman life and death. Minsan nga kahit life and death, hayaan mo na. Diba? Minsan kahit ganun. Ang point, be forgiving. At kung hindi ikaw yung nasa gitna ng mga errors and forgiveness, kung hindi naman ikaw yung involved sa mga eksena na ganyan, be an instrument of peace. Be an instrument of peace. Help pacify misunderstandings. Kasi nga, meron at merong mga tao na hindi magkakaunawaan, di ba? So ikaw, kung di ka naman involved doon, ikaw na yung maging instrument of peace. Kaysa yung ikaw pa yung nagdadagdag ng apoy, lalo mo pang ginagatungan. Kasi meron at meron hindi magkakaunawaan, right? So may lalapit sa'yo. Alam mo yan si brother, medyo pala talaga yan. Ikaw naman, imbis na maging instrument of peace, ang isasagot mo, oo nga, napansin ko rin. Yung, wag mo nang gatungan. Maging instrument of peace para lalong mas mabilis ang release ng forgiveness. Efeso 4:31-32. Alisin ninyo ang anumang samaan ng loob, ang mga galit, ang mga pag-aaway, mga pambubulyaw at paninira sa kapwa. Pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. Let me put some more emphasis on that. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Alang-alang kay Kristo. Alang-alang sa katuruan ng pagiging maka-Jesus. Maging mabait at magpatawaran sa isa't isa. One more thing about achieving common peace, ang kailangan dyan para mangyari yan, orderliness. Napaka-essential to attain common peace is to have order. Orderliness demonstrates unity. Nasasabi mo or obvious ang pagkakaisa ng isang grupo, ng isang pamayanan
Kapag maayos at nasa lugar ang lahat ng bagay. Kahit sa bahay, kapag masyadong magulo ang bahay, ibig sabihin niya parang walang tulungan ata ang mga member ng pamilya nito. Parang kanya-kanya yata sila ng ginagawa. At hindi lang yan, by the way, role ng nanay. Yung nanay ko kasi hindi naglilinis. Hindi lang yan taya ang nanay o ang katulong. It's a family effort, right? Hindi lang siya ganun. Ganun din sa lahat ng bagay. Sa lahat ng mga grupo, pamayanan, samahan. Ganun yan. Orderliness shows unity. Ephesians 4:16, all the parts of the body are joined and held together, with each part doing its own work. This causes the whole body to grow and to be stronger in love. So kailangan, para merong common peace, magkaisa in achieving order. Kailangan may orderliness. At kung may order, may pagkakaisa, nandyan lagi ang mga leader. Mga kasama, mga kapatid, a reminder, an important lesson para sa ating pamayanan, be kind to your kuyas and ates in the ministry. Be kind to them. Yung mga teachers natin, yung mga volunteers natin, nagmamakaawa ako, sumunod kayo sa oras. I beseech you in the name of Jesus Christ, sabi nga sa Romans. Sumunod sa oras, sumunod sa schedule, sumunod sa instruction. Pag sinabing, punuan muna ang mga upuan sa harap. Punuan. Pagka sinabing, 9:00 tayo magkikita-kita, 9:00. Diba? Pagka sinabing, clean as you go. So wag na natin pahirapan yung mga kuya, yung mga ate, teachers, and volunteers natin. Mga kasama, narinig nyo naman siguro kanina dun sa earlier activity natin, yung mga inaakala niyang full-time worker, alamat na lang yun. Lahat ngayon, volunteers, kasi ganun sa pamayanan. Sa pamayanan, everybody helps. Ito ay pag-aari nating lahat. Kaya tayong lahat ay nagtutulungan para i-maintain ang orderliness. Everybody helps. Walang full-time, chismis lang yun. Tayong lahat ang full-time members of a loving community. Again, can we agree on that? Pwede, di ba? 1 Thessalonians. Sige na nga, pumalakpak na kayo, hindi ako makapasok. 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 13. My friends, we ask you to be thoughtful of your leaders who work hard and tell you how to live for the Lord. Show them great respect and love because of their work. Tayo-tayo rin yan. Tayo-tayo magtutulungan. Kaya be caring, be concerned, be extra respectful sa ating mga leaders, sa ating mga volunteers. Kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin ng isa't isa. Mas malakas tayo kung tayo ay magkakasama. At mas masaya pagka tayo magkakasalo. Yun palang blessing na in itself. Pero alam nyo, mas marami tayong ma-accomplish, mas marami tayong magagawa. Lahat maaaring kayanin, sa totoo lang. Basta matibay ang samahan. And think about that in your family, in your work, and even in our church. Lahat yan pwedeng ma-accomplish basta magkakasama tayo. Ecclesiastes 4:9 and 12, 2 people are better off than one, for they can help each other succeed. And 3 people are even stronger. Sabi niya, 2 people are better than one. Maganda pag may kasama ka. Kung 2 kayo. Lalo pa kung 3 kayo. Ang point, habang dumadami, mas nagiging stronger kayo. They are like a rope that has 3 parts wrapped together. It is very hard to break. Ang matibay na samahan is very hard to break. And if I will add to that, ang matibay na samahan na nakaugat kay Jesus, nakaugat sa pagiging maka-Jesus, it will be hard to break. Yes, we grow and increase, obviously. Praise the Lord that 3 years, no? We are operating for 3 years. This is our anniversary month. We grow and increase, and things become more complex. Things are really becoming more complex, lalo na sa stage ngayon. But take note, complex should not mean being complicated. Complex
does not mean complicated. Magkaiba ang complex, magkaiba ang complicated. Kung lumaki at lumago man ng isang samahan at magkaroon ng pagkakaiba-iba, pagkakahalo-halo, kasama yon, but still, common peace is workable. It is achievable. But we must be willing to pay the price. Kailangan willing tayo, decided tayo na makikikontribute ako for the common peace. Colossians 3:14, above all, clothe yourselves with love, which binds us all together in perfect harmony. Clothe yourselves in love. That is the whole point of Jesusness. Love, magmahalan. We have to be willing to commit to each other, to be loving, to be accepting, to be forgiving, and to be tolerant day by day. In Jesus' name.